sa assessment namin right now, talagang Catanduanes, ma'am, because there are hundreds, probably abot yan ng thousands, yung mga nasirang bahay sa Catanduanes. And we saw the reports, videos and photos. Bukas pupunta kami ng umaga doon. Sira-sira yung mga bahay doon. At talagang mas marami yung fully damaged. Yeah. Partially damaged. At yung mga poste nila na kuryente talagang sira-sira. Wala silang kuryente. It will take time bago maibalik yung kuryente sa kanila. Yusek, so you said pupunta po kayo doon sa Catanduanes bukas. Just to let you know, sir, kausap po namin si Governor Cua ng Catanduanes during the early part of this interview. And while he is, sabihin na po natin, gave us the good news na wala pong namatay o walang missing, walang casualties sa Catanduanes, tama po yung sinabi nyo, ang kanilang problema ngayon ay doon sa mga bahay that were completely and partially damaged. In fact, sinasabi nga po ni Governor Cua na talagang kailangan nila humingi ng tulong mula sa national government para po sa mga yero, mga plywood, etc. para po makumpuni o makapaggawa ulit ng panibagong bahay. What kind of help can they expect? Ang una pong kailangan tumulong sa kanila, may programa naman, ma'am, ang DSUD ng Department of Housing. Meron sila for those who have their houses partially damaged, bibigyan sila ng 10. But we need a list from the LGUs, no? Yung mga qualified, and it would be listed, yung may partially damaged houses, bibigyan sila ng 10,000 pesos. At yung namang fully damaged or totally damaged, 30,000 pesos. Alam natin, medyo hindi malaking-malaki yan, but hopefully hindi po talaga. Hindi po talaga. Yung po yung kaya ng pamalaan. And then, sorry, sir, this is coming from which department? DSUD, ma'am. Okay. And then from us, makakagawa naman kami ng paraan to do an emergency purchase. At meron na yung mga GI sheets na makapal, yun yung gauge 24 na GI sheets. And then yung mga kahoy, repair kits meaning mga martilyo, lagare, things like that. So the OCD can do that for them also. Yusek, paano ho yan? Pagbisita nyo po bukas, meron na ho ba kayong mga dalang materyales? Hindi pa kaya, ma'am. Bukas mag-helicopter lang kami. But we're hoping that within 1 week baka kayanin. Ang limitation natin, ma'am, alam niyo naman yung ating procurement law. So, but meron naman kaming provision to do an emergency purchase. Give or take, mabilis yung 30 days talaga dyan. Wala tayong magawa doon. But doon sa mga regions namin, ma'am, meron naman kami mga naka-store or mga available na mga GI sheets. Pinapakonsolidate na namin para dalhin sa Catanduanes. Kasi karamihan ng mga nakastock sa amin before, pinadala namin, ma'am, sa Batanes. Nauna nang napadala doon. And how does that work? Is this just given to them, sir? Yes, ma'am. Yung mga GI sheets and yung mga lumber, kagaya ng pinadala na sa Batanes, ita-turn over namin yan sa local government unit. Tapos sila na pong bahala kanino nila ibibigay. But for the program of DSUD, meron silang proseso doon kung sino yung mga nakalista. Yun yung bibigyan ng support ng DSUD. And also, ang DSWD, meron din silang financial assistance na pwede nilang ibigay para maalalayan din sila. It's nice to hear that there are many ways by which they can ask for help. I can only hope, Yusek Ariel, na hindi po magiging mahirap yung kanilang paghingi o pagbigay ng tulong dahil po sa kanilang nararanasan at pinagdaanan na delubyo at wala na po silang bahay. I wish it was an easy way, there would be an easy way for them to be able to rebuild their lives and their homes and their lives, is what I mean, sir. Yes, ma'am. As long as the LGU can quickly provide the national government agencies the list of affected families or individuals, mabilis lang po yun. Nakaposisyon naman yung mga programa ng national agencies for that. Ang susi lang dito talagang bilisan ng LGUs yung kanilang listahan because they will have to certify that they are legitimate claimants doon sa programa naman ng national government agencies. Of course, sir. At sila po ang nakakaalam nun Siyempre from the ground. Yes, ma'am.